Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Ang kahariang ito ay tinatawag na Jerlela Kingdom. At ang batang ito ay si Prince Lajir, ang tagapagmana ng trono. Nang makita ito ng sikat na musician na inimbita ng palasyo sa kapanganakan ni Prince Lajir, nagsimula itong kumanta na nagsasabing ito raw ay ang second coming ng Holy Angel. At nang makita ng mga tao ang magandang pagmumukha at lineage ni Prince Lajir, ipinagdiwang nila ang kapanganakan nito. Gayunpaman, nang hindi tumagal ay natuklasan nila na ang lahat pala ay isa lamang misunderstanding dahil, ito pala ay ang simula ng kakilakilabot na sakuna. Makalipas ang ilang taon, makikita ang isang servant na inatake ng isang knight na siyang naging dahilan upang ito ay mawalan ng buhay. At dito ay makikitang tila na dismaya si Prince Lajir sa kanyang nakita. Kaya pinagalitan niya ang isang knight at nagsabing hindi raw ba't sinabi niya na putulin nito ang ulo ng servant at ihiwalay ang kamay nito sa kanyang katawan. Dahil binazag daw nito ang kanyang mamahalan na statwa. Humingi naman ng tawad ang knight, tinawag na Your Highness si Prince Lajir at nagsabing ngunit iyon daw ay medyo napaka, ngunit naiinis lang itong tiningnan ni Prince Lajir at inutusan ang isang knight na putulin ang ulo nito. Makikita namang napipilitan ang isang knight na bumunot ng espada at ang isa naman ay yumuko at emosyonal na humingi ng tawad kay Lajir. Ngunit, ilang sandali pa ay maririnig ang tunog ng pagtaga. Tiningnan naman ito ni Prince Lajir, tumayo, tiningnan ang ulo ng knight, at ngumisi. Makalipas ang ilang taon, makikitang napauho si Prince Lajir at nagsabing maaari ka raw palang makapagsaman ng demon gamit ito. Sumagot naman ang isang lalaki na tila nakasuot ng kasuotan ng mga nasa templo na tama daw yon. Ang bagay daw na hawak ni Prince Lajir ay isang magic book na maaaring makapagsama ng demon. Makikita namang nagalak dito ang ngayoy binata na at mataba na si Prince Lajir nang marinig ito at nagsabing how unfortunate daw na maaari lamang maka-intervene ang mga demon sa mundo ng mga tao matapos nilang makapag-form ng contract. Hindi raw magtatagal at mawawasak ang mundong ito, kapag ka ang mga magaganda, matatalino, at mga arrogant na mga demon na yon ay magpasyang wasakin ang mundong ito. Maya-maya pa ay tahimik na pinagmamasdan ni Prince Lajir ang libro. Napatanong naman ang lalaki kung ano raw ba ang problema, hindi raw ba nagustuhan ni Prince Lajir ang regalo niya, o kaya naman ang description daw na binigay niya sa libro ay hindi raw ganoon ka-trustworthy. Ngunit sumagot lang si Prince Lajir na sa tingin daw ba nito buhay pa rin ito hanggang ngayon kung ganoon nga ang sitwasyon. At sinabi raw nito na kailangan buksan niya lang ang librong ito kapag ka nag-iisa na siya hindi raw ba. Sumagot naman ang lalaki ng oo at nagsabing dahil mahirap dong gawin ang demon summoning kapag mayroon dong ibang tao. Ang pagsaman daw ng demon ay nagre-require ng isang tao lang at dapat ito ay mayroong pure spiritual chi. Nagtanong naman si Prince Lajir kung posible daw ba napatayin siya ng demon na masasaman niya. Makikita namang pasekretong ngumisi ang lalaki at nagsabing wag dong mag-alala si Prince Lajir dahil ang demon daw na masasaman gamit ang librong ito ay hindi maaaring saktan ang prince. May rason daw kung bakit ipinagbabawal ang librong ito. At nilalagay niya raw sa alanganin ang buhay niya maibigay lang ito kay Prince Lajir. Napaisip naman saglit si Prince Lajir at nagsabing alam niya raw na ang batas ng kingdom ay strikto na ipinagbabawal ang pag-process ng mga forbidden magic book. At kung pinapahalagahan daw ng lalaki ang buhay niya, dapat sekreto niya raw ang tungkol sa bagay na ito habang buhay. At kapag ito raw ay nagtangkang ipagsabi ito anumang oras, siya raw mismo ang papatay dito. Siyempre Your Highness, sambit naman ng lalaki at nagsabing hinding-hindi niya raw gagawin ang bagay na iyon. Sisekreto niya raw ang bagay na ito hanggat siya ay nabubuhay. Sinabi naman ni Prince Lajir na narinig niya raw na ito ay isang archaeologist na nagtatrabaho sa Ocean God's Temple, ano raw ba ang pangalan nito? Sumagot naman ang lalaki na siya raw ay si Saul Harter. Very well sambit naman ni Prince Lajir at nagsabing kapag siya raw ay nagtagumpay na mag-form ng contract sa demon,
bibigyan niya raw ito ng mas malaki pa na reward. Sa ngayon ay bumalik na lang daw muna ito sa templo at magtiyagang maghintay doon. At makikitang ngang nagpaalam na ang lalaki, tumalikod, naglakad at ito ay napangisi. Isang forbidden book na maaaring magsaman ng demon, sambit naman ni Prince Ladger sa kanyang isip at nagsabing siguradong makakakuha daw siya ng greater pa na power kapag siya raw ay nagkaroon ng contract sa isang demon. At kapag nakuha niya raw ang demon's power, magiging madali na lang daw para sa kanya na isakatuparan ang The Myth of War. At siya ay hamalakhak. Ngunit napalingon siya nang marinig ang pagkabasag ng isang baso. At makikitang nahulog pala ito ng maid. Tiningnan naman ito ni Prince Ladger at nagtanong kung narinig daw ba nito ang sinabi niya. Dali-dali namang yumoko ang maid. Tinawag na Your Highness si Prince Ladger at nagsabing nakagawa daw siya ng kasalanan na deserve ng kamatayan, pakiusap maawa daw ito sa kanya. Isang kasalanan na deserve ng kamatayan ganoon ba? Sambit naman ni Prince Ladger at nagsabing kung ganoon, mamatay daw ito sabay bunot ng espada at tinaga ang maid na siyang ikinamatay nito. Inihagis naman ni Prince Ladger ang espada at napasabing disgusting. Tumalsik daw ang dugo nito sa kanyang damit. Kaya nainis siya, tinadyakan ang katawan ng maid, at sumigaw na ang lakas naman daw ng loob nitong istorbuhin siya sa isang napakahalagang sandali. Maya-maya pa ay umalis na siya at nagsabing mas mabuti pa raw na mag-summon na siya ng demon. At makikitang binuksan niya na ang libro. Ngunit, nagtaka siya nang makitang ito ay blanko. Kaya napamura siya. Tinawag na scam yung lalaki kanina, at nagsabing ang lakas naman daw ng loob nitong scam siya. Hinawakan niya ang pahina ng libro gamit ang kamay niya na balot ng dugo ng maid, at nagulat siya nang makitang ito ay nagliwanag at kusang nagpapanid ng pahina. Maya-maya pa ay lumutang ang libro, at makikitang ito ay nag-iimit ng dark aura. May napagtanto naman si Prince Ladger nang makita ito, at sumigaw na demon. Siya raw ay si Ladger Ludger Layla Rodwill, ipagkaloob daw nito sa kanya ang kapangyarihan na pinakamalakas sa lahat. At siya ay hamalakhak. Makikita namang biglang dumugo ang ilong ni Prince Ladger, na siya namang ipinagtaka nito. Ilang sandali pa ay pumintig ng malakas ang puso niya, at mas lalong tumindi ang paglabas ng dugo sa kanyang ilong. At napasigaw siya na hindi, bakit? Bakit daw ba ito nangyayari sa kanya? At tuluyan na siyang bumagsak. Maririnig naman ang boses ng demon na nagsasabing ano daw ba ito, ang kalmadong kadiliman na ito. Ito raw ay isang summon ng circle. Mukhang mayroon dong nagtangka na summon siya. Siya na Demon King. At siya naman daw ay naka-respond dahil pagod na siya sa boring na mundong ito. Pagkatapos, ano raw ba ang nangyari? Maya-maya pa ay dinilat ng Demon King ang kanyang mga mata, nakita niya ang ceiling, at napatanong kung nag-fail daw ba ang contract. Teka, ano daw ba ito? Pawis, bakit daw siya pinagpapawisan siya ang Demon King? At nang tumingin naman siya sa kanyang mga kamay ay nagulat siya sa kanyang nakita. Ano raw ba ang malababoy na kamay na ito? At nagulat siya nang makita niya ang sarili niya sa salamin. Mukhang ito raw ay ang katawan ng contractor, ilang sandali pa ay pinisil-pisil niya ang kanyang bilbil sa leeg, at nag-isip. Ang pangalan daw ng taong nagmamay-ari ng katawan na ito ay Ladger Ludger Layla Rodwill. Ito raw ay namatay sa kalagitnaan ng contract kung kaya napasa kanya na ang katawan at kaluluwa nito. Ito raw ba ang pabirong sinasabi ng mga demons na possession? Ngunit bakit daw ba bigla na lang namatay ang taong ito nung nagkaroon ng contract? Mukhang hindi raw nito nagawang ma-handle ang contract. Kaya napamura siya at napatanong kung ni paano daw ba siya nito na-summon. Hindi raw ba kaya na dahil sa ang taong yon ay Soul Prince ng Jerlayla Kingdom na mayroong blessings ng Ocean God? Kung ganoon, kahit gaano pa raw ka-stupid at kapathetic ang taong yon, ito raw ay worthy na i-summon siya. Nagtagumpay daw ito na ma-summon siya ngunit, hindi raw nito kinaya ang kanyang napakamakapangyarihang magic,
nabulunan sa kanyang sariling dugo, at namatay. Ito raw ay napakahina, at since namatay daw ang summoner, bilang contract agent, kailangan niya rong i-fulfill ang contract. So kung ganoon, kailangan niya raw bang manatili sa katawang ito hanggat makumpleto niya ang contract. Kung ganoon, sure ipagkakaloob niya raw ang maliit na kahilingan nito. Ituturing niya na lang daw ito na parang siya ay nagbabakasyon dito sa human realm. Kaya magpasalamat daw ito dahil siya, si Embildan, ay isang mabait na Demon King. Alright, summarize niya raw muna ang kahilingan ng taong yon. Una, kailangan niyang pagkalooban ng immense power si Lajir Jerlayla Rodwil, at pangalawa ay ang mag-rule sa buong mundo ang mga Jerlayla. Teka lang, dalawang kahilingan daw ang ginawa ng taong yon sa napakaikling oras. Ang sakim na masibang yon, sambit naman ng Demon King sabay akmang upo sa upuan. Ngunit nagulantang siya nang biglang nabali ang paa ng upuan at tuluyan na siyang bumagsak. Napabuntong hininga naman dito ang Demon King at nagsabing una, kailangan niya raw munang magbawas ng timbang. Ilang sandali pa ay makikita ang ilang masasarap na mga pagkain sa lamesa. At makikita namang hindi makapaniwala ang Demon King sa kanyang nakikita. At tinanong niya ang servant kung kailangan niya raw bang kainin ang lahat ng ito. Oo, Your Highness, magalang na sambit naman ng servant at nagsabing ito raw ay award ng Majesty sa kanya upang mabawi nito ang kanyang kalusugan. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na mukhang iniisip daw ng mga tao rito na sinubukan siyang lasunin ng maid na yon. Well, magiging mas madali daw yon para sa kanyang ngunit, talaga raw bang inihanda ito ng king sa kanyang anak, o binabalak siyang patayin nito sa pamamagitan ng pagkain ng lahat ng ito. Makikita namang hindi mapakali ang servant sa ikinikilos ng prince kaya tinanong niya ito kung hindi raw ba ito satisfied sa meal, maaari daw silang maghanda ng iba. Ngunit sumagot lang ang Demon King na alisin niya raw ito. Na siya namang ipinagtaka ng servant at sinabi naman ng Demon King na ayaw niya raw magpaulit-ulit, alisin niya na raw ang mga ito. Kaya sumang-ayon na dito ang servant at inutusan ang mga maid na bilisang i-clear ang table. Sinabi naman ng Demon King sa servant na mag-uumpisa daw siyang mag-exercise bukas kaya maghanda raw ito. Hindi naman makapaniwala ang servant sa narinig niya na mag-e-exercise ang prince. Ilang sandali pa ay bumalik na sa kwarto ang Demon King, humiga sa kama, at napasabing nakakabuwisit daw ang ganito kataba. Kapag gumamit daw siya ng magic, madali niya lang daw itong mareresolve kahit hindi na siya mag-workout ngunit, ang contract daw ay contract. Hanggat siya raw ay nakatali sa contract, maaari niya lang dong gamitin ang magic niya para sa summoner. At isa pa hindi niya rin daw gustong gumamit ng magic dahil pakiramdam niya raw mawawala siya. At, kapag siya raw ay gumamit ng magic upang magbawas ng timbang at nahuli, hindi na raw siya makakabalik pa sa Emperor No. At siya ang magiging kauna-unahang Demon King na mamamatay bilang tao. Kaya kailangan niya rong gumalaw agad upang ma-fulfill ang contract. Ngunit mukhang mahihirapan daw siyang gawin ito ng mag-isa. Sa tingin niya kailangan niya raw ng servant na makakatulong sa kanya. Oo, tama si Titanotos daw. Medyo nakakabwisit lang daw ang servant na ito dahil napakadaldal nito, ngunit mukhang wala na raw siyang ibang mapagpipilian. Kaya kinagat niya ang kanyang hinlalaki at nagsagawa ng familiar summon. Ilang sandali pa ay mayroong unti-unting nagmamaterialize sa harap niya at makikita ang isang napakalaking mata. Tinawag naman itong tay ng Demon King at nagsabing lumapit daw ito sa kanya. Ngunit, makikitang nagkaroon ng bitak ang mga dingding, nagkaroon ng nakakasilaw na puting liwanag, nahulog ang mga libro, at makikitang nagtago sa ilalim ng kumot ang Demon Dragon. Na siya namang ikinainis ng Demon King, sinambit ang pangalan ng Demon Dragon na Titanotos, inangat ang kumot at nagsabing kung tinawag niya raw ito, bakit hindi raw nito pinapakita ang sarili nito sa kanya. Q, patanong na sambit naman ng Demon Dragon na ngayon ay nag-anyo bilang isang napaka-cute na nilalang.
Tinawag naman itong Tai ng Demon King at nagsabing siya raw ito. Ngunit sumigaw lang si Tai na how foolish daw para sa isa lamang hamak na tao na i-summon ang isang demon dragon na katulad niya. Makikita naman ang pagkainis sa mukha ng Demon King at nagsabing ni hindi man lamang daw magawang makilala ng tangang ito ang owner niya. Ngunit sumagot lang si Tai na ano raw ba ang pinagsasasabi ng kay Mira na ito na mukhang fusion ng baboy at tao. Tinawag niya na tao ang Demon King at nagsabing paano raw ito naging owner niya. Na siya namang naging dahilan upang mag-alburuto ang Demon King. Teka lang, sambit naman ni Tai sa kanyang isip at nagsabing may something daw sa mga mata nito at ang pagngisi daw nito ay pamilyar. King, ito raw ba ang king niya? Oo Tai, sambit naman ng Demon King at nagsabing isinama niya raw ito. My king, sambit naman ni Tai at siya ay napaiyak. Ayos lang daw pala ito. Hinanap niya raw ito kung saan-saan. Maya-maya pa ay lumipad ng paikot-ikot si Tai sa Demon King at inulan ito ng mga tanong. Hindi raw ba uncomfortable ang baboy na katawan na ito? Ano raw ba ang nangyari? Kamusta naman daw ang health nito? Kumain na raw ba ito? May nanggugulo daw ba sa kanya? Na-miss daw ba siya nito? At nagsabing Majesty, gagawin niya raw ang lahat ng ipag-uutos nito. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na dapat hindi niya na lang daw talaga sana sinaman ang madaldal na ito. So ito ay isang substitute contract, sambit ni Tai. O napansin mo pala, sambit naman ng Demon King. Napangiti naman si Tai at nagsabing syempre siya raw ay servant ng Demon King kaya napansin niya raw ito. So ano raw ba ang wish ng human brat na yon? Sumagot naman ang Demon King na mag-ingat daw ito sa pananalita niya. Marahil ang tao raw na yon ay isang loser, but still contractor niya pa rin daw yon. Humingi naman ng tawad si Tai, binago ang tanong niya at nagsabing ano raw ba ang hiniling ng contractor sa king. Sumagot naman ang Demon King na gusto raw nito ng kapangyarihan na higit sa lahat. Sinabi naman ni Tai na kung ganoon, natupad na raw ang kahilingan nito kaya bakit nakatali pa rin daw ang Demon King sa substitute contract. Sumagot naman ang Demon King na dahil sa ang greedy bastard daw na yon ay mayroong dalawang kahilingan. Hiniling din daw nito na mag-dominate sa buong mundo ang Jerleila, ang island country na ito na kasing laki lang ng kulangot. Nagulat naman si Tai nang marinig ito at nagsabing iyon daw ay imposible. Dahil ang Demon's Contract daw ay nag-o-offer lang ng isang kahilingan bawat kaluluwa. Ganoon ba? Sambit naman ng Demon King at nagsabing sino raw ba ang nag-decide ng rule na yon. At sumagot naman si Tai na iyon daw ay ang unang Demon King na si Aaron. Ganoon ba? Sambit naman ng Demon King at sinabi naman ni Tai na anong ganoon ba? Ang bagay daw na ito ay dapat imposible na mangyari. Ngunit sumagot lang ng oo ang Demon King. Napasabi naman si Tai sa kanyang isip na sa tingin niya, ang Lord niya raw ay hindi isang nilalang na madali lang maaalog sa ganitong uri ng mga bagay. Ni hindi nga raw ito nag-pay flinch kahit patutukan ito ng espada sa mukha. Sinabi naman ng Demon King na ayos lang daw yon. At tinanong niya si Tai kung paano raw ba mabilis na makakapagbawas ng timbang ang isang tao. Note: si Tai ay pinanganak bilang parte ng Demon Dragon's bloodline. Kaya ito ay nagtataglay ng lahat ng kaalaman mula sa kanyang mga ninuno. At ang utak nito ay hindi lamang nagtataglay ng mga kaalaman mula sa impyerno, kundi pati na rin sa mundo ng mga tao. Maya-maya pa ay sinabi ni Tai sa Demon King na bakit niya raw ito naitanong, ang anyo niya raw ngayon ay napakaganda na. Na siya namang ikinainis ng Demon King. Tumingin ito kay Tai, nagtaas ng kamao, at nagsabing nakalimutan na raw ba nito ang sinabi nito na siya ay mukhang pinaghalong tao at baboy na kay Mira. Well, sambit naman ni Tai, sabay lingon. At sinabi niya sa Demon King na kung ang isang tao raw ay gustong magbawas ng timbang, ang pinakamabisang paraan daw ang kumain ito ng kaunti at mag-exercise ng marami. At siya ay sumandal habang tumitingin sa Demon King. Sinabi naman ng Demon King na alam niya na raw ang tungkol doon.
Ni sinabi niya ng araw kanina na mag-e-exercise siya bukas. Lumipad naman si Tai papunta sa Demon King at nagsabing napakatalino daw nito. Dinagdag pa ng Demon King na hindi raw siya naghahanap ng mga bagay na kasing obvious nun. Ang hinahanap niya raw ay isang nakakamanghang paraan na maaari siyang mabigyan ng instant na results. Napaisip naman si Tai at nagsabing ano raw ba sa tingin ng Demon King ang training, gaya ng swordsmanship o kaya naman pagbabasa. Mag-swing ng espada sa ganitong katawan, sambit naman ng Demon King at nagtanong kung bakit naman daw naisama rito ang pagbabasa. Sumagot naman si Tai na lahat daw ng bagay ay gumagasta ng enerhiya kapag pinag-ukulan mo lang daw ito ng effort. Ganoon daw umaandar ang katawan ng tao. Kapag ginamit mo raw ng husto ang iyong utak, maaari ka rin dong makapagbawas ng timbang though ang effect daw nito ay minimal lang. Napasabi naman ang Demon King na mukhang kailangan niya na raw talagang gumalaw kung gusto niyang matupad ang pangalawang kahilingan. Kailangan niya rong subukan ang anumang paraan na maaaring magamit ng tao. At inutusan niya si Tai na ito raw ang mag-control sa kanyang diet. Sumagot naman ng oo si Tai, lumingon-lingon sa kanyang katawan, at nagsabing ngunit hindi raw ba magiging troublesome ang form niya na ito. Maya-maya pa ay may kumatok, tinawag na Lord ang Demon King, at nagsabing papasok daw siya. At makikitang bumukas ang pinto, pumasok ang servant at napatanong kung natutulog na raw ba ang prince. Bigla namang sumulpot ang Demon King sa likod niya at nagtanong kung ano raw ba ang pangalan nito. Na siya namang ikinagulantang ng servant at dali-dali itong nagtago sa pinto. Tiningnan naman ito ng Demon King at nagtanong uli kung ano raw ba ang pangalan nito. Lumuhad naman ang servant, tinawag na Lord ang Demon King, at nagsabing hindi pa raw siya pinagkakalooban ng proper name nito. Wala ka pang proper name, sambit naman ng Demon King at sumagot naman ng oo ang servant. Sinabi naman ng Demon King na Tai. Yes, sambit naman ng servant at sinabi ng Demon King na magmula ngayon, Tai na raw ang pangalan nito. Nagulat naman ang lalaki nang makitang naging kulay pula ang mga mata ng prince. At inutusan ng Demon King si Tai na i-devour ang servant. Lumabas naman si Tai, natakot ang servant nang makita ito, at makikitang lalamunan na ito ni Tai. At nag-umaga na. Ngayon ay makikitang lumabas ng palasyo ang Demon King at ang servant na ngayon ay ang bagong anyo ni Tai. At sinabi ni Tai sa Demon King na ikinararangal niya raw na maging servant din ng Demon King sa mundong ito. Nagtanong naman ang Demon King kung nakapag-adjust na raw ba ito sa katawan ng taon na ito at sumagot naman si Tai na syempre. Sa taglay niya rong ability, kahit ang katawan pa raw ng isang anghel ay hindi magiging problema sa kanya. Ngunit nang lumagpas ito sa Demon King makikita ang pagwag ng buntot nito kaya sinabi ng Demon King na itago daw nito ang kanyang buntot. At sumagot naman ng okay si Tai. Makalipas ang ilang sandali ay nagtanong ang Demon King kung gaano raw ba katagal bago nila marating ang training grounds mula rito. Makikita namang tumayo ang kabayo at tinanong naman ng lalaki ang Demon King kung makakasakay daw ba ito sa kabayo. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na sinasabi daw ba ng taong ito na hindi siya makakasakay sa kabayo dahil sa napakataba niya. Kung ganoon, mukhang ang pagsubok raw pala na pagsakay sa kabayo sa katawan na mayroon siya ngayon ay talagang ridiculous. Dahil kahit magawa niya parong makasakay sa kabayo, siguradong hindi raw nito kakayanin ang kanyang bigat. Nagtanong naman si Tai sa Demon King kung kailangan daw ba nito ng assistance. Sumagot naman ang Demon King na dibale na lang daw, maglalakad na lang daw siya papunta doon. Makalipas ang ilang sandali, ay makikitang nangangatog na ang tuhod ng Demon King at makikitang ito ay hirap na. Wow my lord, sambit naman ni Tai at nagsabing mukhang ang paglalakad daw ay medyo, ngunit sumagot lang ang Demon King na tumahimik daw ito. Kapag sinabi niya rong maglalakad siya, maglalakad daw siya. At sumagot naman ng oo si Tai. Napamura naman ang Demon King sa kanyang isip at napasabing ang contractor daw na ito,
gusto niya rong basagin ang pagmumukha nito. Makalipas ang ilang sandali, ay makikitang unti-unting nawawalan ng malay ang Demon King at tuluyan na nga itong nawalan ng malay na siya namang ikinagulantang ni Tai. Tinawag niya itong King, este Prince daw pala. Gumising daw ito. At paggising ng Demon King, makikitang nakahiga na siya sa isang kama. At napasabi siya sa kanyang isip na talaga raw palang nawalan siya ng malay dahil lang sa paglalakad sa loob ng 20 minuto. Bukod pa raw sa napakapangit niyang itsura, ano raw ba ang napaka-horrible na stamina na ito? Maya-maya pa ay lumapit si Tai at nagsabing wag daw muna itong bumangon. Sinabi daw ng palace doctor na ito raw ay na-dehydrate at nahihirapang huminga kaya magpahinga daw muna ito. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na sa tingin daw ba talaga nito susuko siya ng ganon-ganon lang. Pupunta daw siya doon sa training grounds gamit ang kanyang sariling kakayahan. At makalipas ang isang buwan, ay makikitang naglalakad na naman ang dalawa at maririnig ang paghingal ng Demon King. Sinabi naman ni Tai na nakakapaglakad na raw ito ngayon ng 3 oras na straight. Tinawag niya na Your Highness ang Demon King at kinongratulate ito. Nagbunga na raw ang hard work niya sa buwang ito. Sinabi naman ng King na at most, ang baba niya raw, mula sa pagiging 3 ay naging 2 na lang. At also, mukhang nasanay na raw si Tai sa pagtawag sa kanya ng Your Highness ngayon. Sumagot naman ng oo si Tai at nagsabing nasanay na raw siya ng husto sa katawan ng tao. Ngunit, hindi raw ba nag-aalala ang Demon King sa Demon Realm? Sumagot naman ang Demon King na oo tama daw si Tai. Nagtataka daw siya kung ayos lang daw ba sila doon. Sinabi naman ni Tai na 1 buwan na raw ang lumipas. Siguradong napakagulo na raw doon ngayon. Naiinis namang nagtanong ang Demon King kung paano niya raw ba iyon nalaman. Sumagot naman si Tai na ang Demon Realm daw kasi ay agad-agad na nahulog sa kakilakilabot na estado pagkawala raw ng Demon King at bago pa man siya na-summon papunta rito ng Demon King. Sumagot naman ang Demon King na 1 buwan pa naman daw ang lumipas. Sinabi naman ni Tai na marahil iniisip daw ng Demon King na ang 1 buwan ay napakaikli ngunit, ang oras daw doon sa Demon Realm ay higit na mas mabilis kumpara rito. Mas mabilis, sambit naman ng Demon King at confident namang sinabi ni Tai na dahil sa ang mga dimensional realms daw ay napakalayo sa isa't isa. At ang mga ito raw ay mas malayo pa kumpara sa mga bituin sa kalangitan. Pag ganoon ba, sambit naman ng Demon King at sinabi naman ni Tai na kung isa-summarize niya raw, ang 1 araw daw dito ay aabutin ng 10 araw doon sa Demon Realm o baka 1 buwan pa. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na kung ganoon matagal-tagal pa raw siyang makakabalik doon sa Demon Realm dahil sa contract na ito. Sa tingin niya raw, hindi naman daw posible na mag-collapse ang impyerno dahil lang sa absence niya ngunit kung lulusubin daw sila ng langit, at sinabi niya kay Tai na kailangang ma-fulfill na raw nila agad ang contract na ito at bumalik sa impyerno sa lalong madaling panahon. Makalipas ang ilang sandali, makikita ang insignia ng mga knights, hingal na hingal ang Demon King, at napasabing sa wakas nakarating na raw sila. Ilang sandali pa ay patakbo silang sinalubong ng trainer at ng assistant nito habang sumisigaw ng Your Highness. Binati naman ng trainer ang Demon King at nagsabing ito raw ay pinagpapawisan ng husto. My goodness, tingnan daw nito kung gaano siya kaputla. At nagtanong kung bakit daw ba ito pumunta sa napakababang lugar na ito. Narinig daw nila na pupunta ang prince dito kaya naghanda na raw sila ng advance kaya pakiusap tumuloy na raw ang prince. At sinigawan niya ang mga trainee na ano raw ba ang ginagawa nila, daluhan ang Your Highness. Ilang sandali pa ay uminom ng tubig ang Demon King at pinunasan naman ni Tai ang pawis niya. Sinabi naman ng trainer na maaari daw bang magtanong, bakit daw ba pumunta ang prince dito? Sumagot naman ang Demon King na gusto niya rong i-increase ang kanyang stamina. I-increase ang stamina,
Sambit naman ng trainer at napatanong kung bakit daw ba bigla na lang itong nagpasyang gawin ito nang hindi inaasahan. Ngunit binigyan lang ito ng Demon King ng masamang tingin. Napabaw naman ang trainer at nagsabing ang ibig niya rong sabihin maaari dong gawin ng prince kung ano ang gusto niya. Ihahanda na raw nila ang lahat. Ngunit dahil sa malayo daw ang pinagmulan nito, magpahinga raw muna ito saglit upang maiwas sa mga injuries at mga hindi inaasahang incidents. Anyway, siguradong iyon daw ay labis na nakakapagod para sa Highness. Kahit nga raw ang mga trained knights ay hindi kayang maglakad ng ganoon kalayo, ito raw ay tunay na napaka-incredible. Hindi kayang maglakad ng ganoon kalayo ng mga trained knights. Sambit naman ng Demon King at sinabi naman ng trainer na well marahil iyon daw ay kaya ng mga Royal Knights ngunit, ang ibig niya rong sabihin ay yung mga tangang nandun. Napatingin naman ang Demon King sa tinutukoy ng trainer at napatanong sa kanyang isip kung ang mga ito raw ba ay mga trainees pa lang at hindi pa ganap na mga knight. Dinagdag pa ng trainer na talaga rong napaka-incredible ng prince. Ang concentration daw nito at intelligence ay hindi mapapantayan. Kaunting training lang daw ang kailangan nito at siguradong aabot na raw ang pangalan nito sa malalayong mga kalupaan. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na talagang siya raw ay kilala. Kilala bilang isang dancing pig. Anyways, ang mga kataga naman daw na nagmumula sa taong ito ay walang katotohanan. Sinabi naman ng trainer na oo tama, pakiusap maghintay daw muna ito saglit. Kukuha lang daw muna siya ng tsaa at tinapay upang makarecover ang prince. Ngunit nagulantang siya nang makita ang reaksyon ng Demon King at nagsabing Your Highness, mayroon daw bang problema? Tinawag naman ito ng Demon King, sumagot naman ng yes ang trainer at sinabi ng Demon King na mukhang hindi raw siya nito naiintindihan. Siya raw ay pumunta rito upang i-increase ang kanyang stamina. Hindi raw siya pumunta rito upang pagmasdan lang ang biguti nito at magkaroon ng tea party. Na siya namang ikinagulantang ng trainer. At makikitang tumayo ang Demon King, at pinagmasdan ang mga trainees. Napalingon naman ang mga ito at nang makita nila ang prince ay mababakas ang takot sa kanilang mga pagmumukha. At makikitang nagbigay galang ang mga ito. Napalingon naman ang Demon King sa kabilang dako at makikita ang isang trainee na hindi pa rin tumitigil sa pag-iensayo. Napatingin naman ang Demon King sa espada nito at napasabi sa kanyang isip na ito raw ba ay isang one-sided blade imbes na double-edge. Oh, ngayong naisip niya raw ang tungkol dito, pumunta raw ang Soul Prince dito sa lupaing ito, ngunit wala raw itong pakialam. Nakakatuwa daw ang taong ito. Makikita namang nagpo-focus ang trainee, inisip niya na siya ay mayroong kalaban, dumilat, at inatake ito. Huminga ito ng malalim, nag-exhale, at nagsabing hindi raw siya matatalo, hindi raw siya matatalo. Lumapit naman ang Demon King at nagsabing gaya daw ng sinabi nito, ito raw ay nanalo. Nagulat naman ang trainee nang makita ang pulang mata ng Demon King, ilang sandali pa ay bumalik na ito sa normal at sinabi ng Demon King sa trainee na congratulations. Nagtaka naman ang trainee nang makitang blue na ang mata ng Demon King at napasabi sa kanyang isip na sigurado daw siya na pula ito kanina. Ngunit napagtanto niya na ito pala ay ang Soul Prince at siya ay nagbigay galang. Tinawag naman itong full ng trainer at nagsabing bilisan daw nito lumuhad daw ito at sinabi niya sa prince na pakiusap maging maunawain daw ito. Ang tao raw na ito ay nagmula sa isang mahirap na pamilya kaya ito raw ay walang manners. Isang commoner, sambit naman ng Demon King at nagsabing paano raw nangyaring ang isang commoner ay nasa kanyang vicinity. At sinabi niya sa trainer na mukhang ito raw ang mangangailangan ng awa ng royal family. Nagulantang naman ang trainer nang marinig ito at nagsabing ang lalaki daw na ito ay ang nanalo sa martial arts tournament nung nakaraang taon. Ito raw ay commoner noon ngunit ngayon isa na raw itong noble knight. Isang noble na dating commoner, sambit naman ng Demon King at napasabi sa kanyang isip na so iyon daw pala ang dahilan kung bakit mayroon itong ganitong aggression.
How amusing. Gusto niya raw ito. At sinabi ng Demon King na ito raw ang magiging trainer niya. Na siya namang ikinagulat ng Knight at nagkatinginan ang dalawa. Napasabi naman si Hwayon sa kanyang isip na mukhang ito raw ang naririnig niya na prince. At sinabi niya na hindi niya raw naiintindihan ang pinagsasasabi nito. Napahawak naman ang Demon King sa kanyang espada at nagsabing nagkataon daw na mayroon siyang dalang espada. Napasabi naman si Hwayon sa kanyang isip na mukhang ang espada daw na iyon ay ang heirloom ng royal family ng Jerlela Kingdom. Dahan-dahan naman itong binunot ng Demon King at nagtanong kung narinig na raw ba nito ang pangalang Kawa. Hindi raw ba't napakaganda nito, madalas niya raw itong dinadala bilang dekorasyon ngunit, alam daw ba nito ang nangyaring incident kailan lang? Namatay na raw sana siya kung hindi dahil sa bagay na ito. Kung kaya naman gusto niya rong matuto kung papaano ito gamitin ng maayos. Ngunit gaya daw ng nakikita niya, medyo may katabaan daw siya para magawa yon. At isinwing ng Demon King ang espada at itinutok sa leeg ni Hwayon. Na siya namang ikinagulantang ng trainer. At sinabi ng Demon King na inaatasan niya raw si Hwayon na tulungan siyang magbawas ng taba. Sumagot naman si Hwayon na ang tulad niya raw ay hindi karapat-dapat o kaya naman mayroong skills upang magkaroon ng honor na turuan ang kasing dakila ng prince. So tinatanggihan mo ang aking request? Tanong naman ng Demon King at sinabi naman ni Hwayon na sadyang gusto niya lang dong makahanap ang prince ng teacher na worthy na turuan siya. Hindi naman makapaniwala ang trainer sa kanyang narinig. Sinabi naman ng Demon King na kung ganoon kalimutan na lang daw nila yon. Napasabi naman si Hwayon sa kanyang isip na may mali daw dito. Bakit ang dali lang daw nitong sumuko, ang kilalang prince na nagwawala kung hindi niya makuha ang gusto niya. Ibinalik naman ng Demon King ang espada niya at nagsabing naiintindihan niya raw. So, sinasabi daw ba nito na wala siyang pakialam kahit na mamatay pa ang prince ng kingdom na ito dahil sa kanyang baradong mga ugat o kaya naman ito ay atakehin? Kung nalason lang daw sana siya nung maid nung nakaraan, hindi na raw sana ito madadamay at maaabala. Hindi raw ba? Syempre naman hindi, Your Highness, sambit naman ni Hwayon at sinabi naman ng Demon King na kung ganoon sagutin daw siya nito ng tapat. Gusto nito na mamatay na siya, hindi raw ba? Syempre naman hindi, Your Highness, sambit naman ni Hwayon at nagsabing sadyang wala lang daw siyang sapat na kakayahan upang maturuan ang isang tao na kasing dakila ng prince. Ang kakayahan mo, ano naman ang tungkol sa iyong kakayahan, sambit naman ng Demon King. Napayuko naman si Hwayon at nagsabing dahil siya raw ay isa lamang knight na ipinanganak bilang commoner. Sinabi naman ng Demon King na kung ganoon, bakit hindi raw sila magkaroon ng duel? Magkaroon ng duel, sambit naman ni Hwayon at sinabi naman ng Demon King na oo. Gusto niya raw makumpirma kung talaga daw bang hindi sapat ang kakayahan nito upang turuan siya. Sumagot naman si Hwayon na ang akala niya raw hindi nagtataglay ng swordsmanship skill ang prince. Sumagot naman ang prince na sino raw ba ang nagsabi na siya ang makakaduel nito. Kung ganoon sino raw ba, tanong naman ni Hwayon at sinabi naman ng Demon King na ang makakaduel daw nito ay ang kanyang servant. Na siya namang ipinagtaka ni Tai. Kinumpirma niya ang Demon King sa pamamagitan ng telepathy at sumagot naman ang Demon King na oo siya raw ang makikipagduel. Ilang sandali pa, ay makikitang may hawak na espadang kahoy ang dalawa. Napasabi naman si Tai sa kanyang sarili na ang isipin daw na bigla na lang siyang isasalang ng Demon King sa isang duel, ano raw ba ang iniisip nito? At makikitang sinubukang swing ni Tai ang kanyang espadang kahoy. Napasabi naman si Hwayon na mukhang ito raw ay sanay sa paghawak ng espada. Nasasabi mo yon sa isang tingin lang, sambit naman ni Tai. Sinabi naman ni Hwayon na kung ito raw ay hindi sanay sa paghawak ng espada, kahit ito pa raw ay isang espadang kahoy hindi raw ito makakapag-swing ng ganoon ka-fearless. Sumagot naman si Tai na well mayroon lang daw kasi siyang isang tao na kinatatakutan sa mundong ito.
Nagtanong naman si Huayon kung ang tinutukoy daw ba ni Tai ay ang prince. Sumagot naman si Tai na syempre naman daw siya raw ay ang loyal servant ng Highness. At nagtutunog daw si Huayon na mukhang iba raw ang tinutukoy nito. At nagsasalita pa raw ito na tila hindi niya master ang prince. Kung ganoon, bigyan daw siya nito ng handicap sa duel na ito. At nagbigay ng hudyat ang trainer na magsimula. At makikitang biglang sumugod si Tai, umatake, ngunit ito ay nasangga ni Huayon. At nagulat siya nang makitang isang kamay lang ang ginamit ni Huayon. Napawaw naman si Tai at nagsabing nagbibiro lang daw siya nung sinabi niya na bigyan siya nito ng handicap ngunit ngayon talaga rong isang kamay lang ang ginagamit nito. Sumagot naman si Huayon na hindi raw siya nag-o-all out kung hindi naman knight ang katunggali niya. Napasabi naman si Tai sa kanyang isip na hindi rin naman daw siya nagbabalak na mag-all out laban sa isang mababang species na hindi isang demon. At makikitang nagpatuloy ang dalawa habang tahimik namang nanonood ang Demon King. Maya-maya pa ay sumugod si Huayon at nag-swing sa mukha ni Tai. At makikitang napaatras dito si Tai. Tinamaan pala siya sa pisngi. Sinabi naman ni Huayon na hindi raw porket hindi siya mag-o-all out, maaari nang ibaba ni Tai ang guard niya. Sinabi naman ni Tai na iyon daw ay may sense sabay punas sa kaunting dugo na nasa kanyang pisngi. At nagsabing kung ganoon magko-concentrate na raw siya ngayon since iyon din naman daw ang gusto ng master niya. At sumugod uli si Tai. Tumagilid naman ng kaunti si Huayon, umatras, sinangga ang atake ni Tai, at makikitang dumiretso si Tai. At siya ay napaluhod. Napangiti naman dito si Tai, dumukot ng buhangin, inihagis sa mukha ni Huayon, at nakangiting sumugod. Ngunit dineflect lang ito ni Huayon gamit ang kanyang braso, umatake, at pinunterya ang tagiliran ni Tai. At makikitang nasaktan dito si Tai. Ngunit nang idinilat niya ang kanyang mata, ay nakita niyang umatake na naman uli si Huayon. Ngunit binitawan ni Tai ang kanyang espadang kahoy na tanda na siya ay sumusuko na. Ikinagulat ito ng trainer at sinabi naman ng Demon King na ang nanalo daw ay si Huayon Whale. At pagkalipas ng ilang sandali ay umuwi na sila. At panay naman aray si Tai habang nakahawak sa kanyang balikat. Ngunit sinabi ng Demon King na tumahimik daw ito. Napasabi naman si Tai sa kanyang isip na mukhang naiinis daw ito dahil maglalakad na naman sila pauwi sa palasyo. Kaya lumapit siya sa Demon King at nagsabing hindi raw ba't nakakamangha ang swordsmanship nung nakalaban niya. Matagal-tagal na raw nung huli siyang makakita ng isang tao na napaka-skilled sa paggamit ng espada. Nung dineflect daw nito ang atake niya kanina gamit lang ang braso hindi raw siya makapaniwala na ito ay isa lamang tao. Ngunit sumigaw lang ang Demon King na sinabi niya na raw na tumahimik ito. Naiinis daw siya nito kaya maglakad na lang daw ng tahimik ang dam na dragon na ito. At napatahimik nga si Tai, ilang sandali pa ay huminto ang Demon King, nagbuntong hininga, umupo, at nagsabing hindi niya na raw kayang maglakad. Napatanong naman si Tai kung ayos lang daw ba ito. Sumagot naman ang prince na hindi raw ba dapat ito ang hindi maayos matapos nitong matalo sa isang apprentice knight. Kaya bakit tila napakasaya pa raw nito na siya ay natalo sa isang hamak lamang na tao. Sumagot naman si Tai na ngunit nagawa niya raw itong mapagamit ng dalawang kamay sa bandang huli. At gaya daw ng hinihiling ng Demon King, natalo daw siya kay Huayon. Hindi raw siya dapat manalo sa isang knight dahil siya ay isa lamang servant. Sinabi naman ng Demon King na tumigil na raw ito sa pagiging proud. Ngunit sumagot si Tai na mukhang gusto raw ng Demon King ang taong yon. Sumagot naman ng oo ang Demon King at sinabi naman ni Tai na although para sa isang tao malakas daw si Huayon pero, sapat daw ba ang lakas nito? Bakit hindi mo yon gusto? Tanong naman ng Demon King. Sinabi naman ni Tai na oo totoo raw na mayroong magandang senses si Huayon sa mura nitong edad ngunit, ang skills daw nito ay hindi ganoon kakapuri-puri.
At although higit na mas magaling daw si Huayon kumpara sa lahat ng mga basurang nandoon, maituturing pa rin daw siya na unrefined gemstone. At, kahit ito pa raw ay mayroong potensyal, kailangan daw mismong mailabas iyon ng Demon King kaya siguradong iyon daw ay magiging napaka-bothersome. Hindi niya raw mapapakinabangan agad-agad ang taong yun. Sinabi naman ng Demon King na hindi raw sana siya mag-aalala tungkol dito kung nandito lang ang yun. At napasabi ang Demon King sa kanyang isip na ang tinutukoy niya raw ay si Rey Revido, ang kanyang blade, at loyal dog. At sigurado daw na magpahanggang ngayon pinapanatili pa rin nito ang kaayusan doon sa impyerno gaya ng ibinili niya. Ang ranking daw doon sa impyerno, 4th si Rey, 3rd si Tai, at ang 2nd ay si Sinner Lucifer. At sinabi ng Demon King na kahit ano paman, iniisip niya raw na karapat-dapat si Huayon na maging knight ni Prince Lajir. Dahil ang taong yon ay kaliwete, na siya namang ipinagtaka ni Tai, at maya-maya pa ay nagulantang siya nang mapagtanto niya na kanang kamay lang ang ginamit ni Huayon sa kanya. Napabuga siya ng apoy at napasabing ang mayabang na taong yon, ang lakas naman daw ng loob nitong subukan siya. Hinding-hindi niya raw ito pagbibigyan sa susunod na pagkakataon. Napatingin naman sa itaas ang Demon King at napasabing Sunset Ha, habang tinitingnan niya raw ito, ang katotohanan daw na nandito siya sa human world, ay naghihit sa kanya. Pakiramdam niya raw ay tila nagdudugo ang araw matapos itong masaksak ng pira-pirasong ulap. Makalipas ang ilang araw ay bumalik na naman sila sa training camp. At dito ay makikitang nagkatinginan ang dalawa. Nagtanong naman ang Demon King kay Huayon kung hindi pa rin daw ba nagbabago ang isip nito. Napasabi naman si Huayon na kahit pa raw 4 na araw na ang lumipas nung nag-offer ang prince, makikita namang tila concern ang trainer at sinabi niya sa prince na narinig niya raw na nagkasakit ito nung nagdaang mga araw. May, ang isipin daw na ito ay nangayayat ng ganito, nag-aalala daw talaga siya sa Highness. Ngunit naiinis lang na nagtanong ang Demon King kung saang parte daw ba siya pumayat. Pardon, sambit naman ng trainer at sinabi naman ng Demon King na hindi raw ba't ibig sabihin ng sinabi nito nabawasan siya ng taba, kaya nagtatanong daw siya kung saang parte. Napasabi naman ang trainer na ito ay, at sumigaw naman ang Demon King na sumagot daw ito agad. Sumagot naman ang trainer na sa kanyang chin daw. At ang mga daliri at earlobes daw ng prince ay medyo pumayat na rin. Ano? Sambit naman ng Demon King at dinagdag pa ng trainer na kung pagmamasdan daw ng mabuti, ganoon din daw sa parteng yon. Sa parteng yon, sambit naman ng Demon King at tumingin sa ilalim na parte ng kanyang katawan. Nagulantang naman dito ang trainer at nagsabing hindi raw sa parteng yon. Ngunit nagapoy lang ang Demon King at sinabing lumayas daw ito. Pardon. Sambit naman ng trainer at pasigaw namang sumagot ang Demon King na tumahimik daw ito at lumayas sa paningin niya ngayon din. At makikitang kumaripas ng takbo ang trainer. Nagtanong naman ang Demon King kay Huayon kung nakikita raw ba nito ang kahihiyang pinagdadaanan niya at sumagot naman si Huayon ng oo. Sinabi naman ng Demon King na kung ganoon turuan daw siya nito ng training na makakatulong sa kanya na magbawas ng taba sa loob ng napakaikling panahon. Nagtanong naman si Huayon kung iyon daw ba talaga ang goal ng prince sa simula pa lang. Sumagot naman ang Demon King na well hindi rin daw naman masama kung matuto siya ng swordsmanship kung posible. Sumagot naman si Huayon na kung ganoon naman pala dapat sinabi na raw sana ito ng prince sa kanya sa simula pa lang. Sinabi naman ng Demon King na ang ibig daw bang sabihin ni Huayon dapat hindi niya nalang sinabi yung tungkol sa pagiging teacher at Ram-Ekta na agad siya. Sumagot naman si Huayon na hindi naman daw sa ganoon ngunit, sinabi naman ng Demon King na siya raw ay isang royal. Kaya kailangan niya raw ng token of reason sa kung ano man ang gagawin niya. Token of reason, sambit naman ni Huayon at sinabi naman ng Demon King na oo tama daw yon. After all, natural lang daw sa isang tao na mayroong mataas na posisyon na sa kanya matutok ang atensyon ng mga tao.
Siya raw ang prinsipe ng bansang ito. At wala rong makakapagpigil sa kanya na gawin kung ano ang gusto niya. Ganun pa man, mayroon dong isang bagay na kung saan wala siyang magawa. Wala raw sa kanyang mga followers ang tapat na sumusunod sa kanya. Sinabi naman ni Hwayon na sinasabi raw ba ng prince na kaya siya umaasta ng ganito ay dahil sa token of reason na yon. Sumagot naman ang Demon King na parang ganun na nga. So ano raw ba ang gagawin ni Hwayon? Papayag na raw ba ito na maging teacher niya o hindi? Hindi naman nakaimik si Hwayon dito at nagkatinginan ang dalawa. At, pagkalipas ng ilang buwan, makikitang banibihisa ng mga maid ang Demon King, iniabot ni espada, at napasabi ang Demon King na ito na raw pala ang result matapos ang 5 buwan. Siya raw ay napaka-perfect sambit niya habang tinitingnan ang sarili niya sa salamin. Hindi, natatakot daw siya kung gaano siya ka-perfect. At nag-pose ang Demon King sa harap ng salamin. Ngunit nagulantang siya nang biglang dumating si Tai at nagtanong kung ano raw ba ang ginagawa niya. Napaubo naman ang Demon King at nagtanong kung ano raw ba ang sadya nito. Sinabi naman ni Tai na nagdala daw siya ng decoration para ipin sa kasuotan ng Demon King. Ngunit sumagot lang ang Demon King na hindi niya raw kailangan ng decorations kaya umalis na raw sila. Sumagot naman si Tai na ngunit ngayon daw ay isang mahalagang araw. Ilang sandali pa ay makikita si Hwayon sa tabi ng Demon King. Tumingin naman ang Demon King kay Hwayon sabay lakad at makikitang nagbigay galang si Hwayon. Nagtanong naman ang Demon King kung sapat na raw ba ang outfit na suot ni Hwayon. Hindi raw ba't mahalaga rin ang araw na ito para sa kanya. Sumagot naman ng oo si Hwayon at nagsabing satisfied na raw siya sa suot niya. Napatingin naman dito ang Demon King at naalala ang usapan nila nung nakaraan kung saan sinabi ni Hwayon na hindi lang daw ang prince ang binabalak niyang pagsilbihan. Bakit? Sambit naman ng Demon King at nagsabing hindi raw ba gusto ni Hwayon ang idea na maging swordsmanship teacher ng prince o kaya naman gusto nitong makuha ang posisyon na higher rank ang noble. Sinabi naman ni Hwayon na gaya daw ng alam ng prince, siya raw ay isang commoner. At nakakuha lang daw siya ng title nung manalo siya sa competition at makaakyat papunta sa kinalalagyan niya ngayon. Ngunit hindi raw title ang kailangan niya o kaya naman magsilbi sa prince. Mayroon pa raw siyang mas mataas na ambisyon. Sinabi naman ng Demon King na kung ganoon ano raw ba ang posisyon na ninanais ni Hwayon. Sumagot naman si Hwayon na ang gusto niya raw ay ang i-lead ang mga sundalo sa unang hanay ng hukbo. Tumayo siya, at nagsabing gusto niya rong maging isang great general. At bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan sinabi ng Demon King kay Hwayon na ang tayog daw ng ambisyon nito ngunit ito raw ay hindi greedy tungkol sa mga ganitong bagay. Napaka-weird niya raw. Sumagot naman si Hwayon na ayaw niya raw na marinig ang bagay na yon sa prince. Ngunit lumingon ang Demon King at nagsabing ngayon pa lang daw sumasagot na ito. Siya raw ang superior nito kaya makinig daw ito sa lahat ng sasabihin niya magmula ngayon. Sumagot naman si Hwayon na naiintindihan niya raw, at lumipat ang eksena sa nakaraan kung saan napaisip ang Demon King at nagsabing Great General, talaga raw na ito ay isang napakahalagang posisyon. Humingi naman ng tawad si Hwayon dahil bigla-bigla na lang daw siyang nagbanggit ng ganoon. Sumagot naman ang Demon King na ayos lang daw yon. Hindi niya raw maaaring pigilan si Hwayon sa pagkakaroon ng mataas na hangarin. Ngunit ang posisyon daw na Great General ay matagal nang wala. Patawad daw kung sasabihin niya ito ngunit hinding-hindi na raw magkakaroon ng digmaan dito sa Jarlaila. Ngunit gusto ko pa rin makuha ang posisyon na yon sambit naman ni Hwayon. At kung iyon daw ay hindi posible sa bansang ito, nakahanda raw siyang lumayag sa karagatan at pumunta sa ibang bansa kung kinakailangan. Napangisi naman dito ang Demon King at nagsabing nagtutunog daw na hindi siya kinikilala ni Hwayon bilang royal hindi raw ba. Napasabi naman si Hwayon sa kanyang isip na tumatawa lang daw ang prince matapos niyang sabihin ang lahat ng yon.
Narinig niya raw na ito ay isang greedy na prince ngunit, hindi raw ba kaya na sadyang may problema lang sa pag-iisip ang taong ito. Tinawag naman na Sir ng Demon King si Huayon at nagsabing alam niya raw na wala talaga itong balak na pumunta sa ibang bansa. Ngunit, kung talaga rong gagawin niya yon, hindi raw ba't mas mabuti kung putulin niya na lang ang ulo nito matapos nitong subukan ang kanyang limitasyon. Ang lakas naman daw ng loob nito na subukan siya ng ganito, gayong siya ang susunod na king sa bansang ito at tinawag niya na insolent bastard si Huayon. Na siya namang ikinagulantang ni Huayon. Dinagdag pa ng Demon King na normally pinutulan niya na raw ito ng ulo gaya ng hinihiling nito ngunit, ito raw ay isang unfortunate na coincidence. Makikita namang nagulat si Huayon at napasabi sa kanyang isip na nag-glow daw ba ng pula ang mga mata ng prince. Tinawag naman na Sir ng Demon King si Huayon at nagsabing alam daw ba nito kung ano ang kanyang goal. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Huayon, tiningnan sa mata, at ibinulong ang katagang, World Domination. At bumalik na ang eksena sa kasalukuyan. Napasabi naman si Tai na ang weather daw ngayon ay perfect para sa festival. Sinabi naman ng Demon King kay Tai na ngayong araw daw ang simula ng ritual para sa Ocean God. Sinasabi daw ba ni Tai na ito ay isang festival na ginaganap taon-taon? Sumagot naman ng oo si Tai at nagsabing ito raw ay Kingdoms Festival na isinasagawa tuwing fall, ang season kung kailan tapos nang ma-harvest ang mga pananim. Ito raw ay isang festival kung saan ginagamit nila ang pinakamainam na ani nila sa buong taon bilang alay para sa Ocean God. Ngayong tanghali, sa unang araw ng festival, ay ilalagay nila ang mga alay na ani sa isang malaking barko at ihahandog sa Ocean God. At isa rong batas sa mga Jerlela royalty na maunang makasakay sa barko. Sinabi naman ng Demon King na so sinasabi daw ba ni Tai na siya ang magiging in charge sa trabahong yon ngayong araw. Sumagot naman si Tai na base daw sa narinig niya, takot daw na sumakay sa barko ang prince kung kaya naman, kahit kailan hindi pa nito nagagawa ang role na ito kailanman. Napaisip naman saglit ang Demon King at nagsabing oo. At yun daw ang dahilan kung bakit gustong-gusto niyang makita ang Ocean God. Sumagot naman si Tai na siya rin daw. Narinig niya raw na ang Ocean God ay isang napakagandang goddess. Bakit? Sambit naman ng Demon King at tinanong si Tai kung interesado daw ba ito sa Ocean God na yon. At sumagot naman si Tai na gusto niya lang dong makumpirma kung talaga raw ba na ito ay maganda o hindi. Napasabi naman si Huayon sa kanyang isip na upang maka-raise daw ng army, kailangan mo rong makakuha ng permission mula sa Ocean God na siyang nangangasiwa sa mga karagatan na nakapalibot sa Jerlela. At ang ritual daw na ito sa taong ito para sa Ocean God ay isang napakahalagang opportunity. Wala rong masamang mangyayari kung makukuha mo ang favor ng Ocean God. At ito raw ay magiging beneficial para sa kanya kapag nakuha niya ang support nito. At kahit pa hindi, kailangan niya rong makakuha ng sapat na favor para sa isang army upang makatawid siya sa karagatan sakay ng barko. Ilang sandali pa ay makikitang sinalubong sila ng mga servant. Winelcome naman ng isang servant ang prince at nagsabing naghanda raw sila ng karwahe upang ihatid ito sa daungan. Sumagot naman ang Demon King na hindi niya raw kailangan ng karwahe. Dalhin daw nito si Kan. At sumang-ayon naman dito ang servant. At makikitang ang tinutukoy pala ng Demon King na Kan ay isang kabayo. Napasabi naman ang servant sa kanyang isip na napapahanga daw talaga siya sa tuwing nakikita niya ang tagpong ito. Although si Kan daw ay isang masunurin na kabayo, hindi raw ito basta-basta lang na nag-o-open up ng ganito sa kung sino-sino lang. Sinabi naman ni Tai sa Demon King na pakiusap isuot niya ito. At isinuot na nga ng Demon King ang coat at nagsabing umalis na raw sila. At sumang-ayon naman si Tai. At lumipat ang eksena sa kabayanan kung saan makikitang naghahanda ang mga mamamayan para sa festival. Sa kabilang dako naman ay makikita ang dalawang lalaki na nagkakarga ng mga kahon.
Sinabi naman ng isa na sigurado raw na hindi na naman sasakay sa barko ang prince sa taong ito. Sumagot naman ang isa na syempre naman. Napaka-imposible daw na sumakay ito kung ganoon ito katakat sa tubig. Sinabi naman ng isa na sa tingin daw ba nito ito ay dahil sa incident na nangyari 10 taon na ang nakakaraan, nung ito raw ay nahulog sa pond nung malingat ang kanyang yaya. Sumagot naman ang isa na sa tingin daw ba talaga nito yun ang rason, siguradong ito raw ay isa lamang excuse. Pinatahimik naman ito ng isa at nagsabing baka may makarinig daw sa kanila. Bakit mali ba ako? Sambit naman ng isa at nagsabing malamang alam na raw ng lahat ng tao sa Jerlela ang tungkol dun. Maya-maya pa ay may narinig silang ingay at napasabi ang isa na mukhang magsisimula na raw. At makikita ang isang lalaki na may hawak na scroll na sumisigaw na makinig daw ang lahat ng tao sa lupaing ito. Ang kalupaan, katubigan, at kalangitan ng Honorable Kingdom ng Jerlela, sa dulo ng abot tanaw ay umiiral ang guardian na nagbibigay ng kalayaan sa lupaing ito. Pinapaabot daw nila ang kanilang pasasalamat sa Ocean God na nagkaloob ng blessings sa noble lineage. Ang oras ay dumating na. Ang mga noble ay sasakay sa barkong ito upang ihatid ang mga alay. Ngunit napalingon ang iba at mukhang mayroong nangyayaring commotion. At patuloy na nagsalita ang lalaki ngunit maririnig ang isang boses na sumisigaw na tumabi daw sila. Baka ma-injured daw sila. At makikitang ito pala ay ang Demon Lord. Ilang sandali pa ay bumaba na ito at makikitang tinutukan siya ng espada ng mga knight. At nagtanong ang isang knight kung sino raw ba itong nangahas na istorbuhin ang sagradong ritual para sa Ocean God. Ngunit tinanggal lang ng Demon King ang kanyang talukbong at nagsabing siya raw ito. Na siya namang ikinagulat ng knight. Tumingin ang Demon King sa mga tao at makikitang napaumay ang isang babae at napasabing ang mukhang iyon daw ay, napasigaw naman ang matanda na ito raw ay kamukha ng Majesty nung ito ay bata pa. Napasabi naman ang iba na ngunit hindi raw ba't ang prince ay isang scum na baboy. Sinabi naman ng isa na ngunit ang bluish-silver daw na buhok nito ay nagsisignify sa blessing ng Ocean God. At suot din daw nito ang crest ng royal family. Kaya siguradong ito raw ay ang, sinabi naman ng isa na wag daw nilang sabihin na ito ay isa pang anak ng Majesty at itinago lang nila. Tingnan daw nila ang mukha ng queen nagsisimula na raw itong mamutla. Sinabi naman ng isang babae na kung ganoon ito raw ba ay isang illegitimate child, tinatagong anak, sambit naman ng isa at sinabi naman ng isa na naaawa daw siya para sa Majesty. Makikita namang napaiyak ang queen at nagsabing nagpadala raw ito ng sulat sa kanila na wag itong hanapin bago dumating ang ritual para sa Ocean God ngunit hindi niya raw inaasahan na magpapakita ito ngayon na napaka-malnourished. Yumakap siya sa king at nagsabing kung alam niya lang daw na ganito ang mangyayari hindi na raw sana siya umalis sa tabi nito, noong na napakatigas ng ulo nito. Maya-maya pa ay naglakad na ang Demon King patungo sa barko. Tinawag naman na advisor ng king ang lalaki at nagsabing magpatuloy na raw ito sa declamation. Sumang-ayon naman dito ang advisor at nagsabing i-a-announce niya raw ang noble na magkakaroon ng honor sa paghandog ng alay sa Ocean God. Ito ay walang iba kundi si Lajir Jerlela Rodwell na siya namang ikinagulat ng lahat. Napasabi naman ang isa na ito raw pala ay si Prince Lajir. At napasabi naman ang isa na kung ganoon ganito kalaking timbang daw pala ang nabawas nito. Ngunit sumigaw ang queen ng imposible, at sinabi niya sa king na ito raw ay hindi maaari. Tingnan daw nito ang kondisyon niya. Sa tingin daw ba talaga ng king magiging ganito ito ng natural sa loob ng napakaikling panahon na yon. Pakiusap bawiin daw nito ang order. Ngunit sinabi lang ng king na ang speech ay na-deliver na. Hindi na raw ito maaaring bawiin pa. At ngayon ay kailangan na rong sumakay ng prince sa offering ship. Kaya magsaya daw ang mga mamamayan ng Jerlela at hayaang magsimula ang festival. Ngayon daw ay ang unang araw na sasakay ang prince para sa ritual para sa Ocean God. At makikitang nagdiwang ang mga tao.
Tumugtog ang mga musicians at nagsayawan naman ang iba. At pumanhik na ang Demon King. What a joke, sambit naman ng Demon King, tumingin siya sa Queen at King, sa mga tao, at napasabing silang lahat daw ay mga luko-luko. Maya-maya pa ay tumunog ang at nagsimula na silang maglayag. At makikitang ang barko ay hinihila ng 4 na mga nilalang. Your Highness, sambit naman ni Tai, itinuro ang isang nilalang, at nagsabing sa tingin daw ba nito kahawig ni Rey ang isang yon. Sumagot naman ang Demon King na hindi naman daw, mas cute daw si Rey at napasabi sa kanyang isip na hindi gaya ni Tai, siguradong hindi raw nagsasanhi ng gulo si Rey ngayon sa impyerno at nagbibehave ito ng maayos. Nagpa-cute naman si Tai sa harap ng Demon King at nagsabing ang Tai na ito ngayon ay hamak na mas cute kaysa sa kay Rey, hindi raw ba? Na siya namang ikinainis ng Demon King at nagsabing wag daw itong magpa-cute sa harap niya. Napaka-creepy daw nitong tingnan, sabay hampas sa ulo ni Tai at makikitang nagkabukol-bukol ito at napaiyak. Maya-maya pa ay pinagmasdan ng Demon King ang mga ibon na malayang lumilipad sa kalangitan. Lumapit naman si Huayon, tinawag na Your Highness ang prince at nagsabing ito raw ay mapanganib. Pakiusap wag daw itong masyadong dumikit sa Rey lang dahil ang alon daw ngayon ay napakagaspang. Sabay tanong kung sino raw ba ang Rey na pinag-uusapan nila. Sumagot naman ang Demon King na ito raw ay isang aso. Isang aso daw na kasama niya na mula pa pagkabata. Pardon, sambit naman ni Huayon at nagtanong naman ang King kay Huayon kung gaano raw ba katagal bago sila makakarating sa kanilang destinasyon. Sumagot naman si Huayon na sa rate daw ng takbo ng barko ngayon, maaari na raw silang makarating doon sa oras na sumikat ang buwan. Napasabi naman ang Demon King na mas malapit pa raw pala ito sa inaasahan niya at sumagot naman si Huayon na after all, ito raw ay ang guardian ng Jerleila. God, sambit naman ng Demon King sa kanyang isip at nagsabing napaka-imposible daw na ito ay isang aktwal na God. Though tinatawag daw nila itong Ocean God, gusto niya raw itong mamit sa lalong madaling panahon. Sino raw ba talaga ang Ocean God na ito na madalas niyang naririnig? Sa ilalim naman ng karagatan, ay makikita ang isang nilalang na nakakadena ang mga paa. Sinubukan nitong kumawala, tumingin sa itaas, at makikita ang kulay pula nitong mga mata. Maya-maya pa ay nag-imit ito ng black aura at napasigaw sa kanyang isip na si Prince Lajir daw ng Jerleila ang dahilan kung bakit siya nagkaganito. Hinding-hindi niya raw ito mapapatawad, ilang sandali pa ay makikitang gumabi na. Sinindihan nila ang mga sulo, at pinailaw ang mga lampara. Napalingon naman ang Demon King nang marinig niya ang boses na nagsasabing papasok na raw sila sa Holy Land kaya ayusin daw nito ang kanyang damit at mag-bow down bilang paggalang. At pinagmasdan ng Demon King ang dalawa. Bumulong naman si Huayon at nagsabing ito raw ay ang priest ng Ocean God. Priest, sambit naman ng Demon King at napasabi sa kanyang isip na hindi, mukhang hindi raw ito ganon. Ito raw ay ang nagbigay ng Forbidden Book sa nagmamay-ari ng katawan na ito at naging dahilan kung bakit siya na-summon. Ano raw ba ang priest na ito? Sadyang gusto lang daw ba talaga nito na pagkalooban ang prince ng kapangyarihan ng mga demon? Inutusan niya raw si Tai upang mag-imbestiga, ngunit wala daw silang natuklasan sa mysterious priest na yon. Ang pagbisita at pag-check lang daw ba talaga sa lahat ng mga temple sa kingdom na ito ang tanging posibleng paraan para magawa nila yon. At tinawag niya si Tai, yes my lord, sambit naman ni Tai at sinabi naman ng Demon King na naaalala pa raw ba nito ang sinabi niya dati, pag nakabalik daw sila tuklasin niya raw ito ng maayos sa pagkakataong ito. Ilang sandali pa ay makikitang lumuhad ang isang priest sa harap ng Demon King. At sinabi nito sa Demon King na upang gisingin ang natutulog na Ocean God, kailangan daw ang dugo ng royal family. Kaya pakiusap hayaan daw siya nitong e-perform ang Regal Pact of Blood. Very well sambit ng Demon King, bumunot ng espada, tumingin sa karagatan, dinampi ang espada sa palad niya, hiniwa,
at napasabi sa kanyang isip na mukhang napalalim daw ang pagkakahiwa niya. Napansin naman ito ng dalawa at napasabi sa kanilang isip na ang kailangan lang daw sana nitong gawin idikit ng kaunti ang daliri niya sa talim ng espada at magpatulo ng ilang patak. At makikitang pinatulo ng Demon King ang dugo niya sa karagatan. Pinagmasdan ito ng mabuti ng Demon King, at ilang sandali pa ay makikitang may reaksyon na nangyayari sa tubig. Sinabi naman ng isa na paparating na raw ang Ocean God at sinabi naman ng iba na dumating na raw ang Ocean God. At ngayon ay makikita ang dalawang pulang mga mata sa tubig, nabulabog ang dagat, umangat ang tubig, at ito ay nag-splash. Makikita naman ang pagkagalak ng dalawa habang napahawak naman si Huayon sa kanyang espada. Sinabi naman ng Ocean God na ang dugo ng Jerlaila Royal Family, ito raw pala ang bata na hindi siya binisita sa loob ng 15 taon. Inextend nito ang kanyang kamay, dinakat ang Demon King, at napasigaw ng Your Highness si Huayon sa pag-aalala. At napasigaw naman ang priestess na apulahin daw ng Ocean God ang matinding galit niya. Makikita namang hawak-hawak na ng Ocean God ang Demon King ngayon at nilublob ito sa dagat. Makikita naman ang pagtataka ni Huayon sa nangyayari. Lumalabas na bago pala dinala ng Ocean God sa ilalim ng dagat ang prince sinabi pala nito sa kanya na hintayin siya nito. At makikitang mabilis na lumangoy ang Ocean God papunta sa pinakamalalim na parte ng karagatan. Napasabi naman ang Demon King sa kanyang isip na medyo malamig daw dito sa ilalim ng tubig. Anyways, gaano katagal daw ba ang kakailanganin niya bago niya malinis ang kalat na naiwan ng prince na yon? At mas lalo daw siyang nagagalit sa tuwing naiisip niya yon. Maya-maya pa ay tinawag ng Ocean God na brat ang Demon King at nagsabing kamusta raw ba, nakakatakot dito hindi raw ba? Na siya namang ikinagulat ng Demon King at napasabi sa kanyang isip na brat, well siguro dahil daw sa siya ngayon ay isa lamang 15 taong gulang na tao. At sinabi ng Ocean God na naninirahan daw siya rito sa loob ng 2,000 taon. At ang mga royal heirs daw sa past, kailanman ay hindi nabigong bisitahin siya. Ngunit ito raw, iniwan daw siya nitong mag-isa sa malamig at madilim na lugar na ito sa loob ng 15 taon. Nakikita daw ba nito ang mga kadenang nakatali sa kanyang mga paa? Ang walang hiyang Heavenly King daw na yon ay ikinandado siya sa kailaliman ng karagatang ito. Angel Rings, sambit naman ng Demon King nang makita ang kadenang nakatali sa mga paa ng Ocean God at napasabi sa kanyang isip na narinig niya raw na ang mga angels ay kinakadena sa paa ang kanilang mga sinners at inihuhulog sa surface. Kaya hindi raw ba kaya na ang nilalang na ito ay ang Heavenly Fox? At makikitang emosyonal na sumigaw ang Ocean God na silang lahat daw ay nangako na kapalit ng pagprotekte niya sa Jerlaila patuloy siyang bibisitahin ng mga ito. At pagkatapos daw nilang mamatay papalit naman ang kanilang mga descendants at pagkatapos nun ay ang descendants ng kanilang mga descendants. Napaiyak ang Ocean God at patuloy na nagsabing ngunit ang prince daw na ito, sinira daw nito ang agreement sa loob ng 15 taon. At, alam daw ba nito kung gaano siya ka, so naa-upset ka, sambit naman ng Demon King na siya namang ikinagulat ng Ocean God. At dinagdag pa ng Demon King na malamang magagalit din daw siya kapag siya ay itinali sa shady place na ito sa loob ng 2,000 taon hindi raw ba? Hindi niya raw alam kung bakit ang perverted at ang fucked up na punishment na ito ang ginamit ng Heavenly King instead na normal na punishment. Ang Heavenly King daw na yon ay isang baliw na motherfucker. Makikita namang naguguluhan ang Ocean God sa mga nangyayari. At sinabi pa ng Demon King na gets niya raw kung bakit ito na-upset ngunit hindi raw ito dapat magalit sa maling tao at tinawag niya na miss ang Ocean God. Napasabi naman ang Ocean God sa kanyang isip na teka lang, kinakausap daw siya ng tao na ito sa kanyang isipan, kilala nito ang Heavenly King, at tinawag pa siya nitong miss. Hindi ba't ganon, sambit naman ng Demon King at mas lalong nagulat ang Ocean God at nagsabing ano.
Sinabi naman ng Demon King na hindi raw ba't ito ay nagagalit dahil iniwan nila siyang nag-iisa sa napakalamig at napakapanglaw na lugar na ito. Makikita namang bumaba ang mga tenga ng Ocean God. Dinagdag pa ng Demon King na patawad, hindi niya raw ito kasalanan ngunit siya na raw ang hihingi ng tawad para sa prince. Makikita namang napaluha ang Ocean God dito. At sinabi pa ng Demon King na ngunit wag niya na raw uli itong gagawin. Dahil ang mga tao raw ay mas mahina pa sa iniisip niya. Kaya kapag ganito niya raw inilabas ang galit niya maaari niya raw silang mapatay. At makikitang niluwagan ng Ocean God ang pagkakahawak niya sa Demon King at ito ay umiyak ng husto.